Hello, magandang gabi. 2 oras na lang bago mag-New Year. At ang salubungin natin ang New Year ng isang malaking pag-asa. Kung sa Ilonggo, paglaom. Sa Cebuano, paglaom. Sa Waray-Waray, paglaom. Sa mga Spanish speaking, sa Zamboanga, Esperanza. Yan. Yan ang paglaom sa Espanyol, Esperanza. Para sa magandang kinabukasan. Pero ito'y paglaom ng mga para sa mga kumakampi para kay Digong Duterte ang ating pag-usapan. Lalaya ba ngayong 2026 si Digong Duterte or 2027? Alam mo, ito'y maaring sabihin ng ibang abogado suntok sa buwan. Pero sasabihin ko sa iyo, hindi po suntok sa buwan. Ang pinaka-problema ko lamang dito ay hindi ito ginamit ni Attorney Kaufman. Attorney Kaufman, I do believe, must listen to this vlog in order for him to formulate an argument that will bring forth the biggest and the strongest argument for the freedom for Digong Duterte. Ito po. Parang regalo ko na sa kanya. Yung mga anti-DDS, magkikipit balikat yun. Tataas ang kilay. Ano ba ito? But this is pure exploration of the intelligence of this person, diving into what the law can offer in order for Duterte to be freed from the accusation against him. Tatalakayin ko po isa-isa ang lahat po ng mga posibilidad saan siya mananalo. At kung mananalo siya by 2026, lalaya siya. The earliest siguro in June. Yan ang makukuha ko. The latest in siguro mga October. Total mabilis naman gumalaw ang appeals chamber ng International Criminal Court. Yun po ang ating pag-usapan. Si Emergent Distress, Happy New Year! Happy New Year, mine! Happy New Year sa lahat-lahat po. Happy New Year kay Jomar na aking staff, long time loyal staff na si Jomar Ibala. Nandyan siya sa Coronadal. Sa mga taga Coronadal, Happy New Year kay Attorney Umar kay Attorney Umar. Tapos hindi ko lang banggitin ang apelyido, baka makilala pa kung sino siya. Si kaibigan ko pero kalaban sa kaso, si Attorney Benji Espinosa. Oh. Tapos sila pa marami, lahat ng mga abogado taga Marvel, no? Si Attorney Chamson. Although nakalaban ko siya sa kaso, but then that is only a case. Kalaban niya si Engineer Padernal. But Happy New Year din sa mister ng aking kamag-anak na si Christy Catalunya. Ng asawa niya ay si Mayor Eliordo Ojena na nagsampa din ng disbarment case laban sa akin. Happy New Year, Mayor. At Happy New Year kay Bing Fabi Arakel, my favorite Vice Mayor. Ngayon, I'm hoping na sana tatakbo si Bing Fabi ng pagka-mayor at tatalunan niya yung pumupustura na tatakbong mayor din daw si Engineer Batallones. Friendly game lang yan. Kung sino man ang I will support kung sino man nanalo. I think baka tatakbo nila yung tumakbong nakaraan yung barangay chairman ng barangay San Roque sa Coronadal. So I'm mentioning all the people there in Coronadal. Okay, may Governor Ray Tamayo, I'm congratulating you for a good governance until today at sinusuportahan kita sa iyong laban na dapat ang buwis ng Dole Philippines ay dapat sa South Cotabato binabayad. Bakit sa Makati? Opisina lang nila nandun sa Makati. Dapat baguhin yung batas na yan. Happy New Year kay Logalog Bongasius. So dapat yung buwis ng Dole Philippines, dapat sa South Cotabato binabayad yung business taxes nila.
ang opisina dapat ay opisina lang yan ay dito sa Makati. It is unfair for the people of South Cotabato that the production, the actual planting, the actual harvest, and the actual care for all the plants, thousands of hectares at the foot, starting from the foot of Mount Matutum onwards towards the other mountain ranges where you can find Tibuli and Lake Cebu, ay nandoon sa amin ang lahat ng trabaho. Tapos sa Makati ang buwis. Unfair. Unfair. Dapat 'yan babaguhin ang batas ng taxation. Tapos ang problema pa diyan sa Dole Philippines, dapat mga taga South Cotabato ang kunin ninyong empleyado. But the problem is you're giving priority to people outside South Cotabato na ini-employ niyo sa Dole Philippines. Pangit naman yung ginagawa ng Dole Philippines. I'm calling out the attention of the manager and the overall manager of Dole Philippines. Kay Mayor, sino bang mayor ngayon dyan? Si Mayor Palencia. Mayor Palencia, I'm entrusting you that duty to ensure that Dole Philippines will comply with the conscience that all people of Pulumulok, South Cotabato should be employed first. Kung wala nang ma-employ sa South Cotabato, sa Pulumulok, kukuha sa Tagatupi, Makatabi, General Santos City, kukuha sa Coronadal, kukuha sa Tampakan, kukuha sa Banga, kukuha sa Tantangan, kukuha ng empleyado sa Sorala, Norala, Tibuli, Lake Cebu, Santo Niño. Dapat doon sila kumukuha ng mga trabahante. And the best man in position to enforce that is no other than Mayor Palencia of Pulumulok. Hindi yung Mayor Palencia sa Banga. So anyway, after saying that, binabati ko lang kayo. Yung kalaban ko rin no sa kaso-kaso si Dinan Hernandez, I am wishing that you do good this time. Kasi if you will not do good, be prepared because I'm always watching over you. Tapos si Mayor, si Congressman Peter Miguel, liwat lang, kontra liwat, kag perdihon mo si Dinan. Dinan has nothing in his mind but only a revenge kasi napirdi sa ni Kwan, natalo siya ni Rinaldo Tamayo. But then he is not qualified actually to become a good congressman. Si wala naman siya ginagawa, nagpakapera lang eh. Okay, kay kinagim nang agaw pa ng lupa ng iba. Yung lupa ng mga pamilya diyan, Obiñeta, inagaw niya. Grabe, sila magkakapatid diyan si Kwan, si Virginia. Okay. So these people really do not deserve to serve in the powerful positions in our province. So anyway, Happy New Year ko yung pagbati sa inyo niyan. That's part of my greeting. And the biggest New Year greeting sa akin, sabihin na natin New Year's hope na Esperanza. Esperanza Año Nuevo. Esperanza Año Nuevo or Cumpleaños. O Feliz Año Nuevo. Tapos sa mga Ilonggo, mga paglaom sa bagong tuig. Ganon din sa mga Cebuano speaking, paglaom sa bagong tuig. So ito ang hindi natin maiwasan na babatiin natin kahit New Year, kahit wala sa kalendaryo nila yon, maraming mga Maranao at sa Maguindanao residents diyan sa South Cotabato, sa Coronadal. Dumadami sila diyan. Kaya actually I do appreciate yung si Vice Governor Dudu Pingoy. I heard him one time proposing for a Muslim cemetery sa South Cotabato, particularly in Coronadal, para mabigyan din natin ng papuri yung mga tumutulong sa ating lipunan, nagpapa-improve ng ating ekonomiya sa Coronadal, South Cotabato, na ito mga Maranaos coming from Lanao na decision na tumira sa Coronadal, at saka mga Maguindanao, siyempre parang kabit ng bitukan namin yung barn kasi katabi lang kami ng barn. So marami na ring mga yung mga Ilonggo residents diyan, ng mga kamag-anak na rin, mga Muslim residents. Kaya parang isang bitukan na kami lahat diyan. So we wish success for next year for Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Ganun po ang aking pangarap.
para sa ating bayan. Ngayon, pag-usapan natin, kalayaan, isa sa pinakamalaking regalo para kay Digong Duterte? Posible! Ngayon pakinggan nyo kung bakit posible. Posible! Bakit ito? Pakinggan ninyo. Magagalit na sa akin ngayon ang mga anti-DDS. Sasabihin naman, DDS ka na ba? Alright, katawagin nyo ko DDS. Okay lang sa akin yan. It is your opinion. But the problem is, I cannot shirk from that obligation to fight for the law. The first thing first, why I am fighting for Duterte. I am fighting for Duterte this time, although I am not condoning, I am not forgiving him if he ever has that obligation to answer for all the deaths during the so-called war on drugs. But war on drugs as a case in itself is one thing, and the act of kidnapping him is another thing. The Philippines has that law that prohibits any person from kidnapping, snatching, or taking in custody of another person without the authority of our court. That authority of our court is called as warrant of arrest. And under our Constitution, Section 2, Article 3 to be exact, it states that warrant of arrest shall issue only upon probable cause to be determined personally by the judge. Wala nang iba. Judge lang natin. Hindi pwede yung justice. Judge lang. So, hindi pwede yung fiscal. Judge lang. Hindi pwede yung mayor, governor, o commander ng kahit anong police or military organization or BAM or mga MILF na kasama na rin sa ating parang official soldier na rin sila ngayon. Hindi pwede sila mag-aristo na kahit sino mga MILF. Hindi sila pwede mag-aristo kahit sino mga Muslim residents dyan sa BARM. Kaya, ito lang aking pakiusap. Let us start now to become decent. Sa ating pakikipaglaban, maging decent tayo. Halimbawa, may larong basketball. Kayo, ang isang team, mayroong 6-footer, 7-footer. Ang ibang team, walang 7-footer. Pwede ba huwag nyo nang palaruin ng 7-footer? Pantay-pantay ang height. Ganun po yung decente na laban. Kung sa mga labanan din sa kaso, pwede ba kung ikaw ay marami kang pera, pwede ba okay lang may meron kang abogado, that is completely your right to get a lawyer of your choice. Pero naman, magiging fair lamang tayo na walang bigayan ng pera sa judge, walang bigayang pera sa piskal. Yan po ang nangyari sa atin ngayon. At I also suspect, this is only a suspicion but grounded with some sufficient evidence. Ano yun? Na sinasabi ko na nagbigay ng pera si Trillanes kasi siyang aktual pumunta sa The Hague ng bilyones sa mga judges ng ICC para magpalabas ng warrant of arrest laban kay Duterte. Yan, pasensyahan tayo. Yan ang aking tingnan natin. Can we know the history? Kailan ba nagpalabas ng warrant of arrest ang ICC? Sisikapin natin yan. Number 1. The ICC released its order granting the arrest of Digong Duterte on March 7, 2025. 2025, March 7. Ngayon, ladies and gentlemen, ano ang meron dyan? Kasagsagan ng nakawan sa flood control project at buwan-buwan na nagbibigay ng 2 bilyong mali-malitang pera si Saldico papunta kay Romualdez residence at ibibigay naman ni Romualdez kay BBM at doon po kumukuha ng budget. Alam mo, pag binigyan lang kahit 1 bilyon lang kada judge dyan, titikrop na yan kahit anong honest yung mga yan. Hindi malalaman. Ganon po. Kasabay kasi ang one circumstance eh. Kasi otherwise, sa totoong kwento lang natin ito. Kung talagang may kaso laban kay Digong, dapat noong panahon na nag-approve sila ng tinatawag na September 15, 2021 na authorization to investigate, dapat in 6 months nakapag-formulate na sila ng kanilang tactical move conclusion o September 21. Tapos kung 6 months,
October, November, December, January, February, March. So March of 2022, dapat may warrant of arrest na kay Digong. Kung totoo man na may basehan ng kaso. Bakit inabot pa ng March 2025? March 2022, 2025, ibig sabihin 3 years pa. At nilabas ang warrant of arrest March 7 kasagsagan ng pagnakaw nila ng flood control na project na buto-buto na pera. Kaya I am saying that there is that probability na ang pangugulikta ni Bong Marcos pagkukuha ng quota na 2 billion kada buwan mula September 2022 hanggang 2025 mula kay Saldico ay big part of that chunk or big chunk of that pera na kinuha nila sa gobyerno ay ginamit nila pambayad sa ICC. At ang spokesman nila kasi may unang connect na doon si Trillanes. Remember, in 2017 alone, si Trillanes ang nagdala doon kay kay Edward Bato-Bato at saka si attorney yung namatay na abogado. Nagdala doon sa ICC. So marami sa kakilala niya na si Karim Khan. Si Karim Khan, hindi pa yan prosecutor, kaibigan na ni Trillanes yan. Actually, si Attorney Karim Khan nga ang nag-file ng kaso, nag-file ng counter ng affidavit ni Bato-Bato sa pakiusap ni Trillanes. So pinile nila doon sa office ni Patubin Sauda na Office of the Prosecutor. Tapos later on, naging prosecutor ng pumalit kay Patubin Sauda si Attorney Karim Khan. Kaya nga, nag-utos ang appeals chamber ng, kabuuan ng mga judge, nag-utos kay Karim Khan na huwag kang sumali sa kaso. Kasi ikaw ay naging abogado ng mga biktima sa war on drugs na kumakaso laban kay Duterte. So, dapat alam niyo yan. Yan po ang totoong nangyari. So, ngayon, think of it. Ang haba ng panahon mula 2021 ng September 15, 2021, hanggat, ibig sabihin, tumagal 3 taon sila nag-study, nag-aral kung mayroong magkaso laban kay Duterte o wala. At nag-file itong prosecutor noong February 10, 2025 lamang. File sila ng request for warrant of arrest. Ito naman, ang ICC na pretrial chamber, nagpalabas ng warrant of arrest March 7. So pag-uwi ni Digong from Hong Kong, March 11, umaga ay sinalubong siya ng aresto, sinikreto. Okay, dyan tayo muna titigil sa diskusyon natin. Yung paglabas pa lang na warrant of arrest po ay klarong-klaro na mali. Ganito po yun. Ang tanong natin una, tama ba? May kaso ba laban kay Digong? At ano ang ikinaso laban kay Digong? Ganito po ang ikinaso laban kay Digong. Joint co-perpetrator. Anong ibig sabihin ng joint co-perpetrator ng crimes against humanity? Ibig sabihin po, siya yung sa taas, mastermind, at sinabi mo may co, ibig sabihin may kasama. At kung may mastermind, dapat may tao sa ibaba na pumatay, na nag-execute, na nag-utos. At kung may nag-utos, may tinatag na perpetrator. Sa gitna na nag-utos, isasama pa yun sa co-perpetrator na level. Ang pinakababa, yun ang co-perpetrator. Yun yung mga actual na pumatay. So tanong ko, meron bang sa iksi ng isip ninyo, meron bang probability na may kasalanan si Digong dito? Sa isip natin, meron. Ang problema, iba yung inisip natin, iba yung kung may ebidensya. Tanungin na lang natin kung may ebidensya ba? Yan ang unang tanong. Unang sagot ko, wala pong ebidensya. Bakit? Kasi kung may ebidensya talaga, dapat mga 6 months after na binigyan sila ng authority noong September 15, 2021,
ay dapat meron na silang pinalabas na warrant of arrest at itong prosecutor's office dapat nagsampa na rin ng request for warrant of arrest at meron na silang basihan. Kailan sila nagsampa? February 10, 2025. Ilang taon? 2 at mahigit. Ibig sabihin, wala talaga sila ebidensya. Ngayon, ang unang basihan ko na wala silang ebidensya ay ang katotohanan na matagal nilang pinag-aralan at hindi pa nakita. Alam mo yung ebidensya, nandyan lang yan. Hindi na kailangan tumagal pa yan kung naghahabol ka ng katarungan because justice delayed is justice denied. So kung meron ka agad, ay dapat hinain mo na yan. See? I am hoping na lahat kayo ay naintindihan nyo na. Kalaban man kayo ni Duterte o hindi. Sa batas po ng ebidensya, ang delay sa pagsasampa ng kaso ay ikinukonsidera na nawalan na ng bisa kung ano man ang bigat meron. Because the only way ng isang aksyon ay magiging totoo ang isang kanyang mga, tingnan natin, huwag yung documentary evidence, yung mga testimonial evidence. Para magkaroon ng bisa yan, kailangan at the time of the happening of the incident, dapat ipalabas na kagad ang kanyang affidavit. For example, murder. May isang testigo sa Pilipinas nangyari. Halimbawa, doon sa amin, sa Coronadal nangyari. Murder. Tapos may isang testigo. Ang isang testigo na nakakita na murder, pag nakita na siya, pumunta na siya dapat sa pulis, o di kaya pulis na kilala na siya ng pulis. At yung pulis na investigador, automatic dapat niya kinuna na kagad ang sinumpaang salaysay. O kaya kung salita ron sa South Cotabato ay Ilonggo, sa salitang Ilonggo. O alam mo, mga Muslim dyan, mga Bagindanaw, mga Maranao, marunong magsalita ng Ilonggo. Mga Ilocano dyan na nag-umpisa, mga Kapampangan, Batangueño, puro na rin salitang Ilonggo ginagamit kayo dyan. So, kaagad-agad, kuna ng statement para kung ang sa theory ng ebidensya, kapag ang isang testimonya or witness, kapag nakakita niya kagad, at kapag sinabi niya kagad, wala pa siyang panahon na mag-isip para magsinungaling. Kaya kunan kagad. Ngayon, halimbawa, yung testigo na yan, after 3 years na siya nagbigay, wala na, hindi na mapapaniwalaan. Kasi nagkaroon na siya ng pagkakataon sa pag-iisip na mag-isip siya kung pwede siya magsinungaling. Marami na konsiderasyon, maaaring binigyan ng pera, o kung saan, yan po ang kahalahagahan ng kaagad-agad isampa. Yan ang ibig sabihin ng justice delayed is justice denied. Ngayon, para maintindihan niyo palalo ang puntos ko sa punto ng ebidensya. Kilala niyo, di ba? Alam niyo, mayroong mga gwardiya kuminsan sa gate. Mga establishmento, may gwardiya. May security guard. Mayroon siyang logbook. Kada pasok ng sasakyan, lista, plate number. Anong sasakyan? Sino nagmamaneho? Sino mga sakay? Anong oras? Anong date? Ganon lagi trabaho ng gwardiya. At walang laktaw yung kanyang logbook. So kung may dalang laktaw, sulat din. Kung may taong papasok, sulat din. Walang laktaw. Yung paglalagay ng gwardiya ng detalye sa kanyang logbook ay kaagad-agad ginawa. So ibig sabihin, wala siyang time para mag-isip na nagagawa niya ng kasinungalingan o pipikiin niya yung entry. Yan po ang binibigay na kapalagayan, presumption ng batas sa mga logbook. Ang mga logbook ay exempt sa hearsay rule kasi ginawa yan sa panahon na hindi pa nagkakaroon ng kakataon ang tao na mag-isip na baka magsinungaling. Yan ang essence ng oras. O, isipin mo, ang gwardiya, halimbawa, tingnan lang, mamayang hapon pa niya ilagay sa sa kanyang logbook, hindi na mapapaniwalaan yun. Kailangan walang laktaw, tuloy-tuloy. As it happens, ilagay niyang lista, ilagay niyang detalye nangyari sa gate niya, sa gate niya. Ganon din sa krimen. Dapat, kung may testigo, dapat kunan siya in the soonest possible time ng investigador na pulis. Kapag nakita na siyang NBI investigador, kunan na kagad siya statement.
Ganun po. Kaya sa laro po, kaya ako naging abogado ko, trial lawyer, ang pinakaunang affidavit na nilabas, yun ang mahirap tumbahin. Kaya diyan kami umaasa sa aming ebidensya sa unang statement. Kaya yung pangalawang statement na nag-recant o nag-desistance, wala yan. Hindi na namin pakikilalanin yan. Okay, next. Isang ehemplo. May tinatawag po kami na antemortem statement. Antemortem statement, ano yan? May isang tao, mamamatay na siya. Testigo siya sa pagkabaril ng isang tao. Natamaan din siya ng baril. Tapos alam niya na mamamatay na siya. Naabutan siya ng pulis ngayon. Wala na yung kriminal, wala na yung bumaril kung sino. Tapos natanong pa siya, nakausap pa siya ng police investigator. Sabi niya, sir, ano sir, may nakita mo? Paano nakita mo krimen? Pero naghingalo siya. Sabi niya, si Toto Kausing ang bumaril niyan. Kanya, yung statement na yun nung mamamatay na tao na pili, alam niya mamamatay siya, ay exempt sa hearsay rule. Napakataas ng uri ng ebidensya nun. Kasi bakit? Anong katalinuhan sa likod niyan? Ay dahil po yung isang tao na nakasabinggit ng kamatayan ay hindi po nakaisip na magsisinungaling. Okay? So having said that, balik tayo sa kaso ni Duterte. Kailan yun nilagay? Sabi ni Las Cañas at saka ni Sabio, Attorney Sabio, ay binigay nila 2017 pa ng April ang kanilang affidavit ni Matubato doon sa ICC. 2017? Tapos si Patubin Sauda nagdeklara lang na mag-examine siya February 8, 2018. Ang layo. Di ba? 1 year na. Tapos from February 8, 2028, nagsampa pa siya ng motion o request to investigate, to file the case on May 24, 2021. More than 2 years. Wala na. Wala nang presumption of regularity na bibigyan mo na pag-iisip na pinapalagay mo na mataas ang uri ng mga statements ng mga testigo na nilagay ron. So, yan sa puntong yan, oras, sa delay, sa pagsampa, yan ang una kong point or argument. Number 1 argument ko na bakit mababasura ang kaso ninyo laban kay Digong Duterte. At hindi nyo kayang tumbahin yan. That's a fact. Next. Ang next ko na dahilan, number 2 reason, ganito po yan. Di ba, kumakaso ka ng may mastermind co-perpetrator, pag dilagyan mo ang co-perpetrator ng ibig sabihin may kasama siya 1 or more. Bakit? Kung may kasama siya 1 or more, may kasama pa rin siyang perpetrator. Yun ang bumaril ng pumatay. Tanong, bakit hindi na pangalanan ng prosecutor sa ICC kung sino-sino yung co-perpetrator? Bakit hindi napapangalanan kung sino-sino yung mga pumatay? Bakit hindi napapangalanan yung iba pa? Kapag hindi nila napapangalanan, ebidensya po yan na wala silang ebidensya laban kay Digong. Nang huhula lamang sila. Kasi kung totoo pa yan sila, in relation to time na dapat mabilis sila sa pagsagawa ng kaso ay matagal at hindi pa nilagay pangalan, ibig sabihin, kulang ang ebidensya na kulang. Kasi hindi nila alam kung sino ang co-perpetrator ni Digong Duterte. Kasi kung tinawag nila ang co-perpetrator si Digong, dapat alam nila kung sino. The fact na hindi nila alam, ibig sabihin wala silang ebidensya laban kay Digong na ganun nga ang ginawa ni Digong. So ang theory nila, si Digong nagutos. Yan ang theory na, policy making. Si Digong nag-utos sa policy making para mangyari yung pamamatay sa war on drugs. Yan ang theory nila. Ang problema nila, si Digong nang binabanggit nila. Hindi nga binanggit doon si Bato. Hindi nga binabanggit si Albayalde. Hindi binabanggit si Romeo Caramat. Hindi binabanggit si Edelberto Leonardo, si Ruina Garba, at ng iba pa.
Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, nanghuhula lamang sila at nag-iisip, si Digong lang ang kilala nila. The fact na si Digong lang ang alam nyo, ibig sabihin wala kayong ebidensya laban kay Digong. Dapat alam nyo muna kung sino ang pumatay bago nyo sasabihin na yung mastermind ito. Paano magkaroon ng may mastermind kung wala yung trigger? Kailangan ang trigger ay dapat mapapatunayan ninyo. So, ibig sabihin na, yan lang ang nagpapatunay lang ngayon na kulang ang ebidensya ninyo. Next, ano pang ebidensya nila? Dahil wala silang binanggit, malabo po ang ebidensya. Yan lamang kahit hindi mo na i-discuss ang iba. Next, gusto ko i-discuss ka rin kasama sa ebidensya. Ang lahat po, binasa ko ang lahat ng mga kaso na na-convict. Si Ong Wen case, si ibang case, basahin natin ibang case dito. Sa kay Jermaine Katanga, prosecutor versus Jermaine Katanga noong 2007, kay prosecutor versus Thomas Lobanga Dillo, ano pa, sa issue ng partisipasyon sa kay kahit sa dalawang kaso na lang yan na binabasa ko ngayon dito, ay wala po silang, kumpara ko, ang dito, yung mga ibang nabanggit ko rito, si Ong Wen, ay sinama siya as co-perpetrator. Bakit? Kasi po, ang kanyang partisipasyon ay hindi naman niya tinatanggi na mayroong nangyaring patayan. Hindi niya tinatanggi na yung sundalo nila, sila kasi grupo ang sundalo nila ay pumapatay. Kay Dominic Ongwen, ang ginagawa ng depensa ni Dominic Ongwen, inamin niya na siya ang leader ng grupong mga sundalo doon sa South Africa. Pero ang depensa niya ay siya po ay anak ng child abuse victim na lumaki at nagiging nasira ang kaisipan niya. Because of that, siya nagiging malupit na tao at pumapatay. Ibig sabihin po, inamin ni Dominic Ongwen yung kasalanan, yung pagbaril. Ang depensa na lang niya, hindi siya parusahan sapagkat victim din siya ng tinatawag na pagiging child abuse sa kanya. So ano pa iba natin masasabi dito? Ibang case. So ibig sabihin, mental disease or defect ang depensa ni Ongwen. Kay Ulubaga naman, ang background naman ng kaso niya ay ganito. Leader siya ng Union of Congolese Patriots. He was arrested by Democratic Republic of Congo noong March 2005 sa charges na pumatay siya, na inaresto siya ng gobyerno ng Congo dahil pumatay siya, marami siyang pumatay. Ibig sabihin, may kaso siya sa Congo mismo na bansa. Hiwalay pa yung huli na lang siya, pinalabasan ng warrant of arrest ng ICC. Dito sa isang kaso naman, co-perpetrator, sa kay Congo, kay ano naman yun, kay Lubango, ay wala rin siyang pagdi-deny na siya ang leader ng mga puwersa na pumapatay. Ganon po. So isa pang kaso. Ito po yung mga kaso na desisyonan na ng ICC. Okay, Bosco Intiganda na kaso. Prosecutor Bosco Intiganda. Sa kanya naman, indirect co-perpetrator din siya. Ang akusasyon siya na 18 counts. Ganito, basahin natin. As an indirect co-perpetrator for 18 counts of war crimes and crimes against humanity.
Alleged co-perpetrators included Thomas Lubanga, tried separately in a related case, and Floribert Kisimbo, not tried at large or deceased. Direct perpetrators. Ang mga direct perpetrators ito, yung mga militiamen soldiers. Tapos ang ruling sa pagka-absent, sabi niya, no found barrier to conviction. Pero proven beyond reasonable doubt, kasi napatunayan din na siya nagli-leader ng pumapatay ng persa na grupo. So, binabanggit ko po yan, ini-emphasize ko po yan, yung tinatawag na pagpatay, direct participation nila, yung nag-utos sila. So, ang kaibahan dyan, anong kaibahan? Binabanggit ko yan, because of this, ay ibang sitwasyon ni Duterte. Ang sitwasyon ni Duterte, doon na siya sa presidente siya. Wala siyang inutusan. Wala kayong ebidensya na inutusan siya. Na may inutusan. Kundi yung public statement lang. Na kailangan war on drugs ipagpatuloy. At lagi na sinasabi na patayin kung manlaban. Yun lamang. Ibig sabihin, ibang sitwasyon yan kaysa sitwasyon yung nakukonvict na si Ongwen at saka si Lubanga. See? Ang layo ng ipagkakaiba. Wala pong ebidensya na may direct participation talaga na co-perpetrator siya. Para magiging co-perpetrator si Duterte, dapat patunayan na siya nag-utos mismo. At isa pa, patunayan na yung mga pinatay ay sadya na pinatay for the crime itself. Kahit alam na krimen, pinatay. Ganon ang ginawa kay Ongwen. Sinasabi niya lamang na pumapatay sila dahil natorta ng utak niya. Yung isa naman kay Lubanga, iba naman. Ganon din kasi kaaway ng grupo nila. Kumbaga, it was a war between two tribes. Nagkaaway ng dalawang tribo, nagpatayan. In other words, ang pagpatay doon sa kanilang mga kaso ay wala ng konsiderasyon kung legal man o hindi legal. Illegal talaga. Alam na illegal ang pagpatay. Pinapatay. Ginagawa pa rin nila. Ang kay Digong Duterte, iba ang sitwasyon. Bakit? Ang sabi ni Digong Duterte, huwag kayo pumatay. Pwede sabihin ka na, huwag kayo pumatay kung walang dahilan. Pero pumatay kayo kung kayo ay babarlin, kung manlaban. Ganon ang klarong-klarong konteksto. Kahit i-posta yung inyong katawan dyan. Ganon talaga ang nangyari sa kaso ni Digong. At besides, paano natin malalaman na may partisipasyon, kung ano ang partisipasyon, kung nag-utos ba talaga si Duterte? Kung siya lang ang kinakasuhan, hindi mo kinasuhan ang mga pulis na pumatay, hindi mo kinasuhan ang ICC, kung sino mga iba pang mga pulis sa itaas, pati kay Bato, pati kay Bongo, o pati kay kung nag-utos man si Sara, o kung nag-utos man si Albayalde, o kung nag-utos man sino si Karamat, o si Ruina Garba, o si Edelberto Leonardo. Kita mo pagkakaiba ang layo. Itong sa mga kaso na sinintensyahan nila ay out and out, ang pagpapatay ay illegal mismo. Walang dahilan. Whereas sa kaso ni Duterte, may dahilan. Kasi namarili, nanlaban sila eh. Yan ang, never mind kung totoo ba hindi. Ang nanlaban, basta kung si Duterte ang titignan natin, ang tanong, nag-utos ba siya na pumatay kahit walang dahilan? Wala! Sinabi nilang, patayin kung nanlaban. Di ba? Ang laki ng diferensya. So with that, mananalo si Duterte. Sa mga kaso, sinurvey ko na po ang lahat ng desisyon ng ICC sa mga kaso na co-perpetrator case. Kahit man crime against humanity, kahit war crimes. So clear, ulitin ko lang, sa kaso ng mga na-convict ng ICC ay hindi nila kinontest na illegal ang pagpatay nila. Kay kaso naman kay Duterte, iko-contest niya, wala akong sinabi na pumatay lang kayo basta-basta. Ang sinabi ko lang, patayin nyo kung manlaban. It is a different thing. Ngayon, sino ba ang sa field ang pumatay? Kung totoo ba nanlaban o hindi, ang mananagot dyan yung pulis mismo na nasa field. Kagaya kay Kian de los Santos.
na sinintensyahan ng RTC at in-affirm ng Supreme Court natin. Anong ibig sabihin yan? Pagpapakita labang yan, gagamitin pa ni Duterte na ebidensya. Sinong sinintensyahan dyan? Mga pulis, hindi ako. O yan naman ang ebidensya pabor kay Duterte na magsasabi na hindi siya guilty sa kaso ni Kian de los Santos. Hindi siya ang nag-utos. In other words, that will now create a big doubt ng duda para sabihin mo na guilty si Duterte. Therefore, everything is very clear. Kulang na kulang ang ebidensya sa ngayon na nakikita ko sa kamay ng ICC prosecutor. Hanggang dyan sila. Wala po rin silang ebidensya na maipapakita na mismo nag-utos si Duterte na pumatay na lang na walang dahilan. If they can prove that Duterte ordered the killing without reason, then that's the time that Duterte will be proclaimed guilty of the crime as co-perpetrator in committing those crimes labeled or characterized as crimes against humanity. Intindihan nyo ba? Kaya nga ito, as we step into 2026, I am expecting big victories for Duterte. Itong idinidiscuss ko, assuming na may jurisdiction. Hindi ko muna kinocontest kung may jurisdiction. This is only assuming kung may jurisdiction. So, ililimit ko lang muna ang aking diskusyon dyan. Ngayon, i-discuss naman natin yung kanilang pinagkikwento lagi nila ni Atty. Conte, Atty. Joel Butuyan, si Atty. Gabriel Andres, si Atty. Nery Colmenares, at sino pang ibang attorney na kakampi nila. Sinasabi nila, may reward system, papatunayan nila na may reward system na ang nagbibigay, ang kanilang direct na testigo ay si Ruina Garma at si Edelberto Leonardo. Analisahin natin. Baka naman, pwede natin mapalabas na kung mapatunayan natin na nagbibigay ng reward ang si Edelberto Leonardo at saka si Ruina Garma sa mga pulis na nakapatay sa war on drugs, pwede ba natin sabihin na si Duterte ay guilty as co-perpetrator na may kinalaman siya at siya nag-utos na pumatay? Tanong. Anong isasagot ko? Malabo. Malabo. Bakit? Ang reward, pwede yan. Aminin pa ni Duterte yan. Okay yan. Inamin ko nagre-reward ako. Inutusan ko si Duterte. Diyan nga napunta ang aking confidential fund na 4 billion a year. So, ngayon, magigilty ba siya pag inamin niya? Excuse me, big reasonable doubt pa rin. Bakit? Nagre-reward ako kasi nagtatrabaho sila. Wala naman akong utos na pumatay sila. At that level, at that point, automatic yung reward. Without even questions asked. It's another matter kung mapapatunayan naman later na yung mga pulis na binigyan ng reward ay talaga palang mga kriminal, mga tarantado nila. Di ba? Punyeta. Ganun lang yan. So, naintindihan nyo ng mga analysis? O yun, yung tatlo lang na topic ang aking didiscuss sa ngayon para kasi iyan lamang po pinakasustansya ng mga elemento na pag-uusapan sa kaso ni Duterte. Next ulitin ko lang. Una, sa delay nila na palabas pa rin sila warrant of arrest kay Duterte, wala na yun. Automatic out yun. Kasi bakit nagka-delay kayo? Ibig sabihin wala kayong ebidensya. So tama, nagsusuporta na lang ng ebidensya na to na nagmali-malita na pera, ang ibang malita doon ay napunta sa ICC. Sa mga judges, ang nagdala doon si Trillanes, malamang. Kasi wala na yung pumunta doon, si Trillanes lang. Next, ang pruweba ko pangalawa na wala talagang kasalanan si Duterte dito, mahinang ebidensya niyo ay sapagkat hindi man ninyo na pangalanan kung sino ang kasama ni Duterte. Bakit si Duterte lang pinapa-aresto nyo? Wala si Bato. Wala si Sara Duterte. Wala si Bongo. Wala si General Romeo Karamat. Wala si Oscar Albayalde. Wala si Dibog Sinas. Wala si Edelberto Leonardo. Wala si Ruina Garma.
kung hindi nila napapangalanan kung sino ang kasama ni Duterte sa paggawa ng krimen, paano mo ngayon sasabihin na si Duterte ay gumawa ng krimen? Na tinuturo niyo siya na mastermind? Asan ang mga nagsagawa ng krimen? Big defect. Big doubt. Oh? Kahit sino pa mga abogado dyan, makipagdebate kayo sa akin pagdating dito. Next, yung hindi pa ninyo nakuha, another thing is, it does not automatically mean, kasi wala kayong ebidensya na magpapakita na si Duterte ay nag-utos na pumatay na lang na walang dahilan. The truth of the matter is, ang ebidensya ninyo magpapakita kasi sinubitin nyo mga video na kung saan ang public speech si Duterte, kill. Kapag nanlaban, patayin nyo. Bakit kayo papapatayin? Pag yun lang ebidensya nyo, hindi magiging guilty si Duterte. Because it is a right of everybody to kill if he is being killed. As self-defense. Right to self-defense is the most basic right of any individual. Kahit na ang hawak mong baril ay illegal, pero pag ginamit mo to your self-defense, hindi ka pwedeng ibibilanggo dahil ang hawak mo lang na baril ay nagkataon na walang lisensya. Siguro naman, naintindihan yung aking discussion dito. So, ganun lang kasimple po. Ay, naman ko ba bakit kay Atty. Kaufman to? Ba't ang hina ng... Ay, nako. Mahinang abogado ka. You are not good as a lawyer, Atty. Kaufman. You should have consulted me. I could even volunteer to write for you all the arguments. Next. Pwede nating ma-argue, yung pagbibigay ng reward is a reward system given to good works of the police officers. It is another matter kung yung good works pala ay hindi totoong good works. Kung di, badlog pala, pumatay pala sila mga tarantado mga pulis na to. Next, ang evidence pa ni Duterte, marami. Kasama niya dyan kay Kian de los Santos case. Ipresenta ko yan kung ako, abogado ni Duterte. Your Honors, here is one big evidence that cannot be denied that Duterte did not order the killing without reason of people who were killed, presumably in the campaign called War on Drugs. The Kian de los Santos case, the 3 police officers who killed Kian were already convicted by their local court, and then it was appealed automatically to the Supreme Court, and the Supreme Court affirmed the conviction, finding the 3 policemen guilty of killing Kian de los Santos. And hanggang doon lang sa kanila. Wala nga, hindi nakasama yung kanilang hepe. 3 lang eh. So bago ka dumating kay Duterte, dadaan ka pa sa hepe nila. Sa hepe nila, may hepe pa na isa. May hepe pa na regional director. Regional director, dadaan pa kay Bato. Kay Duterte. Ang haba ng kwento. Bago mo ma-convict si Duterte. Di ba? If there is any problem with what really happened, I admit the fact that there was no sufficient investigation during its time na may nangyaring patayan sa campaign ng mga pulis sa panahon ni Albayalde at saka ni Dibol Sinas at saka ni Bato. Dapat, automatic, pag may namatay sa operation, automatic investigation. Kung ako yung hepe, ang gagawin ko, pailan na kagad sila, automatic murder. Bahala sila magpatunay sa Supreme Court na hindi sila nagmamurder. Di ba? So with that, you can now understand where I am discussing. I am not favoring Duterte just because for nothing. May ebidensya, may argumento, may batas tayong pinagbabasihan. Mas maganda pa nga yan, dito sa kakasuhan sa Pilipinas. May Republic Act 9851 naman tayo. At least andito yung mga testigo. At kung si Bongbong ang presidente, paano magagawa ni Duterte na
Bakit hindi niya kaya pa ba niyang takutin mga testigo? Si Bongbong na ang presidente? 'Di ba? That's one good, a simple argument lang 'yan. Okay, hanggang diyan lang at Happy New Year sa lahat. Kahit yung mga hindi conforme sa argumento ko, Happy New Year po. Pare-pare tayong Pilipino. Pinipresenta ko lang sa inyo para naintindihan niyo yung takbo ng kaso. Iba kasi pag mag-discuss yung trial lawyer. Yung mga nagdi-discuss yun, hindi na mga trial lawyeran eh. Si Conte, hindi naman trial lawyer yan. Si Gilbert Andres, hindi naman trial lawyer yan. Si Joel Butuyan, hindi naman trial lawyer. Si Atty. Mel Santa Maria, hindi naman trial lawyer yan. Si Atty. Rene Bino, I don't know kung talagang nakasanayan sa criminal trial lawyer. Iba yung criminal trial lawyer kaysa civil case na lawyer ka. Iba yun kung civil trial lawyer ka lang. Iba yun kaysa criminal law. Ay, ang dami-dami ko po na-acquit. Hindi naman sa pagmamayabang. Pag pumasok ako dyan sa elevator, maraming mga kapwa ko mga abogado na tumatawag sa aking idol. Okay? Diyan lang muna siguro. At Merry Christmas and Happy New Year sa lahat. Sa mga DDS, sige magpalikaya kayo. Sinisiguro ko next year lalaya si Duterte. Wala po ang confirmation charges mauwi sa wala to. Mabidismiss ang kaso. Hindi ko pa pinag-usapan dito ang authority, yung jurisdiction. Ang pinag-usapan ko lang dito yung merits ng kaso. Okay? So, Happy New Year sa lahat. Jomar, Happy New Year. Pag makakita ako ng pera, saka na lang ako magbibigay siya ng bonus. Wala talaga si Toto Kausing, Toto Tirador. Walang pera. Hindi nga ako mapagbisita kay Laglag Bonggacious eh. Patingin ko sana ngipin ko eh. Walang pera, nahiya naman ako sa kanyang misis. Happy New Year kay Josel Rose. Happy New Year. Ha? Bakahin ako niya, Happy New Year. Nelson Laher, yung Kopman ngayon parang abogado. Galaxy, good evening po, sir. Happy New Year. Watching from Singapore. Manangbing Diboke, Happy New Year. At tapos Pastor Rodi Rabi, Happy New Year. So Lagalag Bonggacious, Happy New Year. Ricardo Caldeo, Happy New Year, Brad. Richard Caldeo, Loli Caldeo. Okay, ang lahat ng mga Brad ko sa Alpha Cosine Theta, Happy New Year and let's be friends. Let us, Kuya Willie, si Kuya Nestor, we'll talk kung paano natin mag-recruit din tayo. Nainggit ako sa mga mga Taugama P, ang dami nila eh. Mga kaibigan ko, mga leader ng Taugama P. At saka siyempre ang Apo, dami ko mga Brad sa tunay na Brad. Pero Apo sila. Hindi kami Brad sa fraternity, pero Brad in real life. One thing na isa-cite ko dyan, si Engineer Alexander Muhammad, one of the biggest leaders of Apo. Si Alimak, Apo rin yan, no? Okay. Si Bombi, hi Doc Toto. Tapos Saudi Rabi, Happy New Year. Sino pa? Si Daisy Veloria de Vera, Happy New Year. Tapos, ano mo yung kaklase ko na si Arsenio Veloria. Classmate, Arsenio Veloria. Alam ko, nandiyan ka lang sa Mandaluyong. Happy New Year to you. Tapos si Rowdy Rabi, si Noemi, wala palang benepisyo ang South Coast sa tax ng DOL. Wala po. Yan ang problema. Kaya tulungan natin si Governor Ray. Kailang problema, last term na Ray, Tamayo. Kaya paglalaban natin, siguro tatakbo akong gobernador ng South Cotabato para ipaglaban natin ang buwis ng DOL ay may bibigay sa South Cotabato. At lahat ng mga taga South Cotabato ang dapat na i-employ dyan sa DOL, Philippines. So, Geoffrey, Happy New Year. Katoto, Happy New Year din po, Geoffrey. Si Noemi, my New Year's hope is that PRRD will be released from ICC. Tapos, CX Rolls, Happy New Year from Sydney, Australia. Marilo Lapus, good evening po, sir. Happy New Year. CX Rolls, hi. It's already 01:20 hours AM. Ganun ba sa inyong lugar? Sa amin dito, pa lang alas 11 pa lang ng gabi. Ang Pen, Mayor Palencia, it should be the first pulumulok at neighboring town. Si Mayor Palencia, Happy New Year sa inyo. Jonathan Bordomio, watching from Coronadal City. PNW, magbago ka na. 2025 mo pa sinasabi. Ito,
ano ito, kontrapelo to ng mga argumento na mga argumento mo tol, mga walang basihan. cute, cute me. Sana mabitay na talaga si Duterte. Ayan, opinion mo yan. Sa akin, ang pag-opinion ko, sa batas ay hindi siya masintensyan at kulang ebidensya. Napakinggan nyo naman kung bakit kulang. Kinaklaro ko na nga eh. Ah, cute me. Sana pumunta ka na lang sa The Hague. Mag-abogado. What the heck? Bakit ako mag-abogado doon? Kasi may abogado naman sila. Pangalawa, hindi ka pwede mag-abogado ron kung hindi ka magpa-accredit sa International Criminal Court. Tapos si Pino para sirang plaka. Hindi na po uso yung plaka gano'n. Ngayon. wala na nga CD ngayon eh. USB. Wala USB na lang. Cute me, kalbo, 1 million pa nilis mo mga queen. Ay, wala. Kayo mga tao na mga walang utak, mga argumento niyo, argumento di baculum, ad baculum, argumento ad hominem. Magtatawag lang ng personal mga kalbo, tawagin ako kung ano-ano. Mga walang argumento kasi, talo sa debate. Lalain Taranebo, God bless your family. Happy Healthy New Year. Dennis Causing, my beloved Brad. Happy New Year. Bergie Piquero. Trolls in Nibangag. Andito, nakapasok. Ang dami po nila. Pasensya ka na. Miss Daisy, Happy New Year. Katoto Causing. Jonel Labad. Good evening po, Sir Toto. For Senator 2028. Dilawan, itapon sa impyerno. Wag naman, mga kapwa Pilipino din natin yan. Leo Morales, tama. Arma Bautista, Happy New Year po. Bergie Pequero, dapat ang senador matalino sa batas tulad ni Engineer Toto Causing for Senator. Salamat po. Love and life. Mag-isip nga ako kayo ng tama. Puro mali sinasabi nyo. Justice delayed na dyan sa mga AJK na namatay. O dapat sino mananagot yan? Dapat mga pulis na pumatay, kakasuhan. Huwag mo sa kasuhan yung tao na nag-utos na patayin kung nanlaban. Iba naman yung nanlaban eh. Pero kung hindi naman talaga nanlaban, kasuhan yun. Hindi pa naman na forfeit ang karapatan na magsampa ng kaso. Kaya ang the best solution dyan is kung ako yung ombudsman, ay mag-order ako ng re-investigation sa lahat ng police stations, lahat ng involved sa mga may patayan. Ganun ang gagawin ko. The first step of the way. Tapos kakasuhan ang lahat ng pulis na naka-involved sa mga lahat ng operations. Ganun lang kasimple yan. Hindi ba alam ni Remulla yan? Ang bobo naman ni Remulla kung hindi niya alam yan. Graduate pa naman sa UP. Sinisira mo lang UP College of Law. Santiago Quambot, anong puntos mo? Walang kasalanan si Duterte? Yes! May sa batas na pinag-usapan sa detalye, sa ebidensya, Santiago Quambot, walang ebidensya na guilty siya. Okay? Alam naman natin yan. Sa tingin ko, siya nagutos. Pero iba yun kaysa yung kaso na ipresenta mo sa korte. Itanong mo sa lahat ng abogado. Hindi pwede yung kwento-kwento lang. Hindi pwede yung sa palagay ko. Kailangan evidence beyond reasonable doubt. Ha? Kailangan kayo, matuto kayo ng criminal law. Criminal evidence. Robert Ejan Santos, yung nag-self-confess si Dutain ng marami. Anong self-confess niya? Wala po siyang self-confession dyan. Ang pinag-usapan natin yung war on drugs. At saka malamang mas doon pa nga siya delikado sa Davao na mga patayan eh. Pero sa war on drugs, wala po ako nakita. Pero sa Davao, depende na yan kung kakagat ba ang testimonya ni Matubato at saka ni Arturo Las Cañas. Inaamin ko yun, doon lang malakas ang ebidensya laban kay Kan. Pero sa war on drugs, wala po ako nakita ebidensya na maganda. Pasensyahan tayo. So, ICC, bulok. Sabi nga na Atty. Libayan, bulok walang ebidensya eh. So, Ani Binay, ang bibig niya mismo ang ebidensya. Hindi, wala naman sinabi na siya pumatay. Sinabi na lang nag-utos siya, kill. At kung lumalaban, patay nyo. Hindi naman ebidensya na siya nag-utos na pumatay. Ano mang klase kayo? Bobo ba kayo? Hindi nyo maintindihan? Hindi siya nag-utos na pumatay na walang dahilan. Kung may dahilan kagaya ng nanlaban, ay patayin nyo. Pero ibang usapin yan kaysa kung sino talaga ang pumatay. Malabang pulis yan kagaya kay Kian de los Santos
ang 3 pulis ay nasentensyahan. So ibig sabihin, ang kay Kian De Los Santos case is an undisputed or undisputable evidence na nagsasabi na walang kinalaman si Duterte sa kay Kian De Los Santos. O, di ba? Father, Fabi Villanueva, you must be good in logic kasi mga pari, philosophy ang mga preparatory courses. So dapat magaling sa sa logic. So dapat alam ni Father Flavio Villanueva na wala kayong ebidensya na si Duterte ang nag-utos pumatay kay Kian De Los Santos. O, di ba? Alam na ba ni Father Villanueva na nasentensya naman yung pumatay kay Kian De Los Santos? Ang isa na lang natin to, in-hope ko na matapos, masentensyahan din mga pulis na yan doon sa Quezon City, sa Station 6, kung hindi ako nagkamali, doon sa may Payatas Station, nang pumatay sa mga kasama ni Murillo. Kailangan makonvict yun sila. Yan naman ang mga katotohanan na wala talagang alam niya si Duterte sa aktual na pagpatay. Sa Reyes TV, ibang police department may luko-luko at protector sa mga sindikato. Sa totoo lang, kahit sino pa nga presidente, may mga sindikato, mga pulis. Ngayon lang kay Bongbong, ang dami ng mga pulis na pinakulong, pinatanggal sa trabaho dahil mga kurakot eh. Nancy Dizon, sir, ano gamit mo? Shampoo. Ay, ito naman. Yan naman ang may balik mo sa akin dahil wala ka ng argumento. Matatalo ka sa debate, Nancy Dizon. Kakaya naman, Dizon pang apelido mo. Dizon din ang apelido ni Vince Dizon. Pinapahiya mo ba mga lahing Dizon? Kakaya ka naman. Kaklase ko si Engineer Lloyd Dizon. Pinapahiya mo si Engineer Lloyd Dizon. May client din ako, si Tess Dizon. O, pinapahiya mo mga client ko. Ay, nako. Huwag ka ba kasalita kasi mag-ingat kayo. Kasi kung may apelido kayo nakalagay dyan, buong apelido ng mga angkan mo ay kasama kung nagpapakita ka ng kabubuhan dyan, ay ibig sabihin ang angkan mo ay buburin. Di ba? Perdi Gones, punta ka ba sa The Hague? Pwede kang abogado na makatulong. Pwede ako tutulong dyan as advisor, but not kasi hindi naman ako accredited. Malamang, susulat ako apply ako accreditation. Kung gano'n na lang. Nelson Laher, si Tatay Digong kahit butike, walang pinatayan. Tama. Nancy Dizon, sir, ano pang gamit mo siya? Ay, paulit-ulit naman, hindi ko nabasahin yan. Shampoo. Rayans TV, pag ang mga adik na pag makapatay, sasabihin okay lang. Nancy Dizon, ulit naman, hindi ko nabasahin yan. Pasensya ka na, Nancy, ha? Wala ka naman alam, eh. Tapos, Nilo Latoha, bakit hindi ka sumama kay Duterte? Mga tanong naman, bakit hindi sumama kay Duterte? Mga tanong po nonsense, illogical. Tanong po yan, pasensya ka na Nilo Latoha. Nagiging bubo ka na rin. Ibig sabihin, mga pamilya Latoha, bubo. Huwag gano'n lang, hanggang doon lang tanong nyo. Ryan's TV, kasi ang kabubuhan po, hindi yan nakukuha sa, hindi ka nag-aral. Kahit hindi ka nag-aral, pag matalino ka, madali ka makaintindi. Gano'n lang kasimple. Ryan's TV, siyempre patayin po kasi may baril din. Yon, gano'n po ang kanilang Ibang usapin naman yan kung sinadya pinatay. Gano'n lang kasimple. Ang kasuhan mo, yung mga pulis, yun pala, alam ba ni Duterte na pumatay mga pulis? Na kahit na hindi lunan laban? So, Hopscotch, Happy New Year, Atty. Toto, just continue spreading the truth. Estong, dami saw-saw dito sa troll. Wala namang alam sa batas. Tama sa iyo, Katoto, nasunod tayo sa batas. So, ang Herpa, tapos si Shanice Longko, as you step into 2026, may God's promises be your guide and His love, your constant companion. Happy New Year. Ang ganda ba ng message mo? Mama, ang ganda. Happy New Year to you and the whole family. Blessings. Watching always from Ontario, Canada. Ang ganda ng message mo. The LKKHG, FD, Sapulo. Duterte po ba kayo? Hindi po ako si Duterte, tirador po ako. Pero kinakampihan ko siya sa puntong ito kasi walang ebidensya laban sa kanya. Ganun lang kasimple. Yan po ang mga utak ng abogado. Hindi kami nagkukonvict ng tao kahit kaaway pa David basta wala kaming ebidensya. Ganun lamang po. Bergie Piquero, anong masama kung Duterte? Wala namang masama kung Duterte ang kakampihan ko. Squidward, wala po ba sa Pilipinas ang year 2019 hanggang 2023? Okay.
Sa panahon pa lang ni Marcos, ang dami nang pinatay. Tama ka po, sabi ni Boss Rex. Virgie Piquero ulit, makinig ka sa batas. Oh, Camilo Alagdon, Happy New Year. Barkada Han, forever. Good evening. Tapos, round tripper, tinawag niya ko traidor. Opinion mo lang po yan, traidor. Pinaglalaban ko lang ang batas. Dapat malaman niya ni Kainso. Abogado siya, dapat ipaglalaban niya ang batas. 'Di ba? Harap-harapan na kidnapping yon. Basta sabihin nyo, hindi, walang kasalanan ng doon. Walang kidnapping doon. Wala pong warrant of arrest galing sa local court. At inuutos pa rin ng Rome Statute, ng batas mismo ng ICC, na kapag maaresto si Duterte, idaan sa local na korte. Hindi nyo ginawa. Anong ibig sabihin nun? Hindi. May intention kayo gumawa ng kidnapping. Hello, RPC, hello po, bakit di nyo suotin? Ay, piluka. Ito naman, ang mga tanong na ito ay mga troll. Nakikita kayo, may bonus kayo ngayon. Tobias Sapul, wala na langat. Wala na langat. Ano? Hindi ko maintindihan na wala na langat. Correct po, attorney. Lahat sila kasama sa mga makasuhan sa ICC. Buang din pala itong kambal ni Bato. Sagot salita mo lang yan. I could not call it as an opinion. I can call it as a hate speech. Miles Cyclones, Happy New Year. Virgie Piquero, ICC, bulok-bulok. Arthur Dioba. So, ungas ka dang. Yan lang ang gagawin to nilaban sa akin. Sa debate, talo kayo sa debate. April J, Happy New Year. Si RPC, hintayin nyo makasuhan. Ay, turuan mo, Doc, ng mga batas sa mga bubo na makinig sa inyo. Okay, Ilonggo. Sabihin pa ni PFPRD, matanda na ako, ayaw ko na magpayaman. Ang gusto ni PRD, maligtas ang mga kabataan sa droga. Freddy, sana ikaw na abogado. Sana nga ako na naging abogado niya. Tapos, RPC, bakit kaya di ikaw ang kinuhang? Wala akong alam kung bakit hindi ako kinuha. Hindi ako kilala ni Sara. Ganun lang. At wala akong personal na kilala sa kanila. Pasensya ka na. Ilonggo, sinabi na nga ni PRD, kahit anak niya, magduga, papatayin niya. Ferdinand de la Cruz, yan ang gusto ko sa iyo, Katoto. Sa katotohanan, kalamang manindigan. Totoo po yan ang ating sinasabi ko. Yan ang katotohanan na walang ebidensya, yung inyong kakampi. Ilonggo, Edwin Bon, sino pang hindi ko nabasa? Ni Dane Rual, kining na mo. Kining na mo rin. Hanggang na naman pag-argumento mo, talo ko sa debate. AMG Travel Vlogs, politically motivated ang ginawa ng administrasyong Marcos. Of course. Tama, di ba? Wrong timing, no? Ang timing ng ng flood control na akusa na bakit si nang pinaaresto, isa lang. So, Travel Vlogs, President Duterte was not arrested. He was forcefully abducted. Tama yan. So, Jewel Beraflor, good observation, sir. I'm with you, sir. That's true. Ganina din ako sa iba pang mong topic. Pareho tayo ng napuna. Matias Pajardo, Happy Idol, Toto Kausing, Jewel Miraflor, salute you, sir. Salamat po. Mercy Narvasa Suzuki, Happy New Year, Dr. Toto. Marites TV, Happy New Year, sir. Watching from Malaysia. Ryan TV, AKP, here. Judge Style, kapako MSU1. Let us celebrate all MSU1s in the world. Mindanao State University. Tapos si Conrado Alipio, Happy New Year. Helen Baguio, wish you a Happy New Year. Ryan Stevie, Happy New Year. Tapos Style TV, watching from Saipan, USA. Kuya Farming, Happy New Year. Katoto, Terador, Dr. Attorney Engineer. Angelita Fajardo, Attorney, sana magsisisi na si Duterte at humingi ng tawad sa Diyos at pagpasalamat. Humingi ng tawad at sa mga at humingi ng tawad sa mga nagpagpapakulong sa taong bayan at magkumbaba kung si Jesus anak ng Diyos. Okay. Sa tingin ko naman ay ganoon ang ginagawa niya, humingi ng tawad. Helen Bagyo, Ernesto Dakanay, Happy New Year, Toto. Cute me. Hell to Mr. Quising for defending the most monster ever. Ba't ka galit? Dapat ka argumento ka, bakit ako mali? Hindi yung paawayin mo ako. Happy New Year. Greetings from Dubai, UAE. AMG Travel Vlogs. Ernesto Dacanay from Calgary, Canada. Maricar Riuela. Happy New Year. Tapos
Dayho Sims ng Toto kausing palihog patamyaw sa mga utod ko sa diyan sa Ariguin Subdivision Tacorong. O Ariguin Subdivision Tacorong. Happy New Year sa inyong dira. Oh, tapos si Barkadahan Forever Worldwide. Happy blessed New Year po. Kuya Farming, wag na kayo tatakbo katoto, baka dayain din kayo. Okay lang 'yan, tingnan natin. Ang gusto ko lang lahat ng mga bata tumakbo sa sunod na eleksyon. Lahat, huwag kang matakot sa bilihan ng boto. Happy New Year natin ito sa ating lahat. Basta tumakbo, kumampanya lang kayo araw-araw. Aha, tawa naman ako sa iyo, brother. Tapos si Ara Saura, happy and prosperous New Year. Ryan TV, itong abogado na yan, mga tanga naman kayo. Fred Gutierrez, tumigil ka, Kausik. Dati okay ka, but now para ka rin si Guanson. Galit ka? Wala ka bang argumento? Dapat magpalabas ka ng argumento. Duta pingot. Siya kasi ang nagutos, naging pali. Nagutos palisi. Walang inutos na patayin kahit walang dahilan. Ganun lang kasimpleng depensa. I did not kill for nothing. There must be something. Di ba? Dute, ingot. Lawyer ka dapat. Alam mo ang ibig sabihin ng conspiracy. Ang conspiracy, wala kang napatunayan na may conspiracy. Bubo ka naman. Asan ang pruweba? Walang problema na walang ebidensya na dokumento na nagkaroon ng argumento siya, patayin natin kahit sino. Wala pong ganoon. Basta dahil basta may adik. Wala pong ganoon. Sige, anong i-debate mo? Ilabas mong ikon mo. Dutaing ingot, ilabas mong ebidensya mo. Anong klaseng debate mo? Kwento ka lang na may conspiracy, wala ka namang ebidensya na may conspiracy. Jonathan Bordabio, dati kabayan kay Libayan ako nakikinig, kaso loading ako palagi kay Libayan, pero nang pakinggan kita, mas malinaw ka magpaliwanag. Salamat naman po kay Atty. Libayan. Eblong Beach, Happy New Year. Thank you for all the information and knowledge you've given us in 2025. Tapos sino pa? Jose Alberto Cuaicon, Atty. Toto, Happy New Year. Tapos Rotex Sam, kung sakali Doc, madismiss po ang kaso. Sigurado po ako madismiss ang kaso kasi batasan susundin ng korte. Luis Alunalon, ang mga tao pumapatay ng tao, may mga hayop na nagkatawan tao, kaya mga demonyo na nagkatawan tao, satanas na nagkatawang tao, maniwala ka ba? Well, that is beyond science. I cannot agree with that kasi that's not science-based. So, Happy New Year, Sir Toto from Abu Dhabi. Ingot, hindi na kita basahin po. Jose Alberto, okay, Idol, address mo ngayon, Doktor. Nung Doktor yan, Doctor of Jurisprudence po ako. Bingkay 18, Happy New Year. Ingot, si Sataras pala, walang kasalanan. Tapos Ryan TV, Gilbert Ventirilla, Happy New Year. Sino pang iba? Ara Sausa, thank you so much for all your efforts and hardworking, providing all the news and issues for our understanding of the truth. Albutra M. Nunong, Toto Kalbo, Kausig Bubo. Yan lang argumento mo. Talo ko na sa debate. Reste de Horas, Happy New Year. Eblong Beach, kapag lumay sa pira de sino de demanda, siya dinidemanda nyo dito sa Manila, sa Pilipinas. Ganoon lang kasimple lang yun. Nelson Laher, Sir, ibubuto kaming kanaming mga kumandidato. Sige, tatakbo ko kandidato pag 2028. Red Horse, tanga, paano ma-dismiss? Di naman tanga mga taga-ICC. Madi-dismiss nga. Walang ebidensya eh. Hindi ka marunong mag-analyze. Ang problema sa inyo, ginuguyo lang kayo ng mga abogado nila Atty. Conti na wala mang hawak ebidensya. So, Happy New Year, Tol! Happy New Year! Sa lahat, pati kumukontra sa akin, Happy New Year! Tayo po mga Pilipino. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa aking bansa. Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy niya sa mabahong isda. Tayo. Happy New Year sa lahat. Gamora. Sir, takbo ka dapat. Maraming Muslim ang nasa gobyerno. Yes. Imelda Feliciano. Bugok, ebidensya mo mukha ba?
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa mga pagari akan mga pakat, Masanaw, Maguindanao, mga tausog, marayaw dum, mapya kagawi sa inyong langon. Okay, hanggang dyan lang tayo. Ryan TV, wag mo na mag-comment lang, talo kayo. Bat-batin nga. Diyos ko sa inyo. Okay, hanggang dyan lang po. Happy New Year to all.